Ang tensyon sa pagitan ng mga introvert at ng mga weak-minded na tao ay bihirang lumitaw bilang mga tahasang alitan o bukas na mga hidwaan. Sa halip, ito ay namumuhay sa ilalim ng mga karaniwang interaksyon, nakatago sa mga katahimikan, sa mga unreturned energy at sa mga bahagyang hindi komportableng pakiramdam. Hindi hinahamon ng mga introvert ang mga weak-minded na tao sa pamamagitan ng dominasyon o opinyon. Hinahamon nila ito sa simpleng pag-iral na may panloob na katatagan. Ang ganitong katatagan ay nagiging nakakabagabag para sa mga taong umaasa sa panlabas na pagpapatunay upang makaramdam ng halaga. Hindi sinasadya, inilalantad ng mga introvert ang mga emosyonal na kahinaan, hindi sa salita kundi sa presensya. At ang kasunod nito ay hindi agarang pagtanggi, kundi isang mabagal na psikolohikal na alitan. Kung saan ang kawalan ng kapanatagan ay naghahanap ng isang matibay na sandigan, kaaway o bagay na sisirain. Number 1. Katahimikan bilang isang psikolohikal na pagsubok. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay isang functional na estado, isang espasyo kung saan natural na humuhupa at nagsasaayos ang kanilang pag-iisip, kamalayan at emosyon. Para sa mga weak-minded na tao, ang katahimikan ay nagiging pressure. Kapag wala mga usapan, reaksyon o katiyakan, nagiging magulo, mapanira o hungkag ang kanilang panloob na dialogo. Ang tahimik na presensya ng mga introvert ang pumipilit sa kanila na harapin ang kanilang sarili ng walang distraction. At para sa marami, ito ay nagiging discomfort, imbes na maging reflection. Sa halip na kilalanin ito bilang panloob na issue, madalas nilang ibinabaling ang sisi sa iba. Binibigyang kahulugan ang katahimikan bilang panghuhusga, kawalan ng interes o pagmamataas. Kahit sa katotohanan ay kawalan lamang ito ng emotional performance na hindi nila namamalayang sinasandalan nila. Number 2. Pagiging kalmado bilang hindi sinasadyang paglalantad. Ang mga introvert ay may tendensiyang manatiling kalmado sa gitna ng stress, hindi dahil kaunti ang kanilang nararamdaman, ngunit dahil pinoproseso nila ito sa loob bago tumugon. Ang mga weak-minded na tao ay madalas kulang sa ganitong panloob na panangga, kaya mabilis at lantad ang kanilang emosyonal na reaksyon upang mapanatili ang pakiramdam ng halaga o kontrol. Kapag nananatiling kalmado ang isang introvert sa mga sandaling ang iba ay nawawala sa sarili, hindi sinasadya nitong inilalantad ang kakulangan ng iba sa emosyonal na pag-unlad. Lumilitaw ang galit at inggit dahil ang pagiging kalmado ay napagkakamalang kawalan ng pakialam o lamig ng damdamin, at ang pagiging composed ay binabansagang pagmamataas, isang paraan upang ipagtanggol ang kanilang marupok na ego laban sa paghahambing na hindi ito kayang tiisin. Number 3. Kontrol bilang kapalit ng panloob na lakas. Ang mga weak-minded na tao ay kadalasang umaasa sa kontrol upang patatagin ang sarili. Kontrol sa usapan, sa narrative, sa emosyonal na tono at sa mga inaasahan. Ang kontrol ang pumapalit sa tiwala sa sarili. Sinisira ng mga introvert ang ganitong dinamika sa pamamagitan ng pagtangging magpaliwanag ng sobra, mag-react ng labis o gumanap ng emosyon sa utos ng iba. Ang kanilang pagiging independent sa panlabas na pag-aproba ang nagpapahirap sa kanila na manipulahin ng iba, na labis na gumugulo sa mga taong umaasa sa impluwensya upang makaramdam ng seguridad. Ang pagtutol na ito ay hindi agresibo, ngunit nagpo-provoke ng matinding frustration dahil binibigyang kahulugan ng mga weak-minded na tao ang hindi pagsunod bilang paghihimagsik sa halip na panloob na pagpipigil at pagpapanatili ng sarili. Number 4. Projection bilang defensive reflex. Kapag hindi makontrol o makakuha ng pagpapatunay mula sa isang introvert, ang projection ang nagiging pangunahing depensa ng mga weak-minded na tao. Ibinabato nila ang sarili nila mga insecurities sa introvert. Nililabelan sila bilang cold, mapanghusga, emosyonal na hindi available o lihim na mapanakit. Ang mga paratang na ito ay bihirang tumugma sa realidad.
Nagsisilbi lamang itong paraan upang ilipat ang panloob na kakulangan sa isang panlabas na target. Sa ganitong paraan nagiging sisidlan ang mga introvert na mga hindi nalutas na takot na nagbibigay daan sa mga weak-minded na tao na iwasan ang pananagutan habang pinapanatili ang ilusyon ng moral o emotional superiority. Number 5, katatagan na lumilikha ng emosyonal na pagdepende. Ang mga introvert ay madalas nagiging hindi sinasadyang emosyonal na angkla, nagbibigay ng consistency, calmness at presensya nang hindi nangangailangan ng tuloy-tuloy na pakikisalamuha. Nahihila ang mga weak-minded na tao sa ganitong katatagan, hindi upang maging mas matibay, kundi upang hiramin ito. Sa paglipas ng panahon, nagiging hindi balanse ang ugnayan. Ang introvert ay nagbibigay ng grounding sa simpleng pag-iral, habang ang mga weak-minded na tao ay lalong umaasa sa access sa katatagang yon upang ayusin ang sarili nilang emosyon. Ang ganitong pagdepende ay unti-unting umuubos sa introvert at sabay na humahadlang sa isang weak-minded na tao na ma-develop ang kanyang self-sufficiency. Bumubuo ng dynamic kung saan ang closeness ay nagiging pabigat imbes na kapwa-suporta. Number 6. Mga hangganan na napagkakamalang pagtanggi. Kapag ang mga introvert ay umatras upang maibalik ang kanilang enerhiya, madalas itong isipin ng mga weak-minded na tao bilang pag-abandona o kawalan ng respeto. Nagiging banta ang mga hangganan dahil inaalis nito ang access, at ang access ay napagkamalang koneksyon. Sa halip na igalang ang espasyo, ang mga weak-minded na tao ay maaaring gumamit ng guilt, humingi ng walang katapusang paliwanag o gumawa ng artipisyal na emotional urgency upang mabawi ang kontrol. Ang tunay nilang tinututulan ay hindi ang distansya, kundi ang pangangailangang i-regulate ang sarili nang wala ang emosyonal na katatagan ng iba. Number 7, panloob na estruktura versus panlabas na saklay. Ang mga introvert ay bumubuo ng tibay mula sa loob, sa pamamagitan ng pag-iisa, pagninilay at pagmamasid sa sarili, at nananatiling buo kahit mag-isa. Ang mga weak-minded na tao naman sa kabaliktaran ay umaasa sa panlabas na saklay, mga walang humpay na ingay, pagpapatunay at pakikisalamuha upang makaramdam ng katatagan. Ang katahimikan, kawalan ng katiyakan at introspection ay gumugulo sa kanila dahil inilalantad nito ang kahinaang hindi nila kayang ayusin mula sa loob. Dito nagmumula ang tensyon. Ang tahimik na kakayahan ng mga introvert ay nag-highlight ng pagdepende at kakulangan sa emotional maturity na pumipilit sa mga weak-minded na tao na harapin ang mga patterns na hindi pa sila handa o ayaw nilang baguhin. Kaya nauuwi ito sa banayad na hinanakit o inggit. At number 8, paglayo bilang huling hangganan. Bihirang palalain ng mga introvert ang mga alitan. Mas pinipili nila magmasid at protektahan ang panloob na balanse. Kapag ang isang ugnayan ay nagiging emosyonal na nakakapagod na, tahimik silang lumalayo. Ang paglayo ay hindi kalupitan. Ito ay pag-iingat. Ang mga weak-minded na tao na nasanay sa tuloy-tuloy na access ay madalas bigyang kahulugan ito bilang pagtanggi o parusa. At hindi nakikita na isa itong hangganang nagtatanggol sa integridad. Ang pagkawala ng introvert ay sinadya, isang kalmado at tahimik na hakbang upang pangalagaan ang kanilang enerhiya, panatilihin ang composure at igiit ang sariling soberanya. Patunay na ang tunay na lakas ay hindi humihingi ng pahintulot o paliwanag. Ang ugnayan ng mga introvert at ng mga weak-minded na tao ay hindi usapin ng pagiging mas mataas o pagkabigo, kundi ng malinaw na pagkakaiba. Hindi hinahangad ng mga introvert na mangibabaw, magturo o maglantad ng iba. Ngunit ang kanilang kakayahang maging buo sa kanilang sarili ay nagsisilbing salamin na marami ang hindi handang harapin. Maaring magtanim ng galit, umasa o hindi maunawaan ng mga weak-minded na tao ang ganitong lakas. Ngunit hindi nila ito kayang wasakin. Sa huli, hindi nananalo ang mga introvert sa pamamagitan ng komprontasyon. Nananatili silang buo sa pagpili ng distansya kapag kailangan at sa pagpayag na gawin ng katahimikan ang hindi kailanman magagawa ng ingay.
Ito na po ang last upload ngayong year 2025. Maraming salamat po sa mga solid na sumuporta sa buong taon. Kita-kits po ulit sa 2026. Happy New Year po sa inyong lahat. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Shai Desirdo. Sabi niya, Advance Happy New Year Sir AP. Na-experience ko po lahat ng binanggit mo sa video. Cold, no empathy, gawa ng delay palagi ang emotional response. Hindi marunong makisama sa umpukan. Hirap din kasing makisama sa isang tao once nakita yung pattern ng behavior sa kanila. Kaya umiiwas ako sa umpukan. Importante sa akin yung kalma ang panloob ng isip at kalooban ko. Ito talaga ang best skills ng introvert. Kahit masakit na salita ay hindi nababasag ang kalooban at isip dahil na-master na ang calming skills ng sistema. Sabi naman ni Jocelyn Balangkit, maraming salamat Sir AP. Sa pakikinig ko sa mga upload mo, ngayon alam ko na kung ano ba talaga ako. Lagi kasi akong sinasabihan na hindi marunong makisama, pero ang totoo gusto ko lang talaga mag-isa. Ayoko sa mga maiingay, naiirita ako. At tama po, late mag-react pag may mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko. Pag binibiro ako, maraming salamat. Sabi naman ni Roland Lipasana, tama po Sir AP, ang dami pong nagmi-misunderstood sa mga introvert. Relate po ako dito. Minsan na din po akong na-misunderstood. Kahit ngayon po, misunderstood pa rin ako ng mga tao sa paligid ko. Hinahayaan ko na lang po sila, wala po akong pakialam. At ayon naman kay Marie the Right Worker, ang pagiging tahimik at hindi mahilig sa mga small talk ay isang uri ng kapintasan naming mga introvert. At ito ay nagliligtas sa amin sa kapahamakan. Nananatili kaming kalmado lalo na sa mga social gatherings at tahimik lang na nagmamasid sa paligid. Salamat po Sir AP. God bless always. At shoutout din kila Patterson Gals, Annalyn Granada, Vika Rus, Amid Labrada, Kati, Ganpla Addict, Pilipinas Update, Ramlat, Richard Ortiquesa Bacolongan, Kay Molino, Malia Momena Bantas, Lone Survivor Diaz, Lorena Bintas, at kay Jola Short Video. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit puno ng kapintasan ang mga introvert? Panoorin mo sa video na to.